lumalaki lang yung parte, namumula, nakakapa mo na merong bukol sa ilalim, nilagnat ka na, kailangan mo ba siyang butasin para lumabas yung nana? Dudurog ba ako ng penicillin or ng amoxicillin tapos ilalagay ko? Maaari kayong makahawa or lumipat yan sa ibang parte ng katawan. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Ako po si Glenn, and with us today, of course, is our resident doctor and resource person, Dr. Bian Canlas. So ang pag-uusapan natin ngayon ay isang common pero medyo nakaka-bad trip na kalagayan na karaniwan lang naman dito sa Pilipinas. At yun ay tinatawag na pigsa. Ang mga iba, kinaiinis nila yan. Ang mga iba, kinahihiya nila. Ang mga iba naman, nanggigigil talaga dyan at hindi nila mapigilan yung sarili nilang pakialaman. So with us today to better understand bakit tayo nagkakapigsa, ano ba itong pigsa na to at paano siya dapat gamutin ng tama. Doc Bien, diretsahan tayo. Ano ba ang pigsa? I'm sure familiar kayong lahat no, na ang pigsa ay maliit na bukol sa ating ilalim ng balat na madalas ay merong nana. No? Either yan ay matagal na merong bilog na bukol at yung iba naman agad naman silang nag-rupture para lumabas yung nana. No? Kapag ka isa lamang yung draining site, yan ay tinatawag natin in English na boils or furuncles. Kapag ka marami-rami yung na-infect, no? At marami-rami yung mga draining sites, yan na ang tinatawag nating carbuncle. So usually kapag carbuncle, mas malalim, no? Yan na yung nag-require ng usually gamutan at even pagdidrain ng nana. Pero madalas, yung common na piksa ay yung furuncle o yung boils natin, no? At ito ay nangyayari kung pinaka-common, no? Infection ng mga hair follicles. So kung kayo ay hindi masyadong maalaga sa balat, yung kinamot mo, maaring ang common is nakagat lang ng insekto or nasugat, kinamot, nag-infect, no? Namaga ngayon yun at nagkaroon ng nana. Yung iba naman, kung mahilig mag-shave, kaya common yan sa armpits, no? Sa groin area, no? Kapag ka nag-shave, of course, nagkakaroon ng maliit na sugat, maaring mag-infect. So, madalas nagre-recur din ang pigsa. May mga tao, no, sigurado may kakilala kayo o kaya baka kayo mismo, pabalik-balik yung pigsa, no? Dahil of course, kailangan i-maintain yung healthy na hygiene. Of course, yung hygiene is very important. Pangalawa is dapat maayos din yung pagkain mo, no? Dahil dapat balanse ang nutrisyon para mabilis gumaling ang ating mga sugat, no? Okay, so medyo marami tong impormasyon na to, i-unpack natin siya ng isa-isa, Doc. So, ang hair follicle, yung kumbaga yung ugat yon Yes, ng ugat ng ating mga buhok. mga buhok. So, sila yung nag-infect. Yes, so anywhere in the body, no, meron tayong hair. So common na mga sinashave is yan, no, face hair, no? So mga balbas, no? Madalas dyan inaahit. So madalas magkakaroon talaga ng pigsa sa may muka. Yung iba sa kilikili. So doon din sila common, no? So pagka nag-infect yan, talagang maaaring magkaroon ng pigsa. Yung sinasabi ni Doc Bien, meron, pag nag-aahit tayo, nagkakaroon ng maliit na sugat, di ba? Siguro tutulungan lang natin yung mga kababayan natin na intindihan. Hindi dahil wala kang napansin na dugo, walang sugat yan. Yes. Yung sinasabi ni Doc Bien, hindi yung maliit na mapapansin, yung napakaliit na microscopic na, di ba? Yes, no, dahil kapag ginagamit natin yung mga pang-ahit, no, nagkakaroon ng microabrasions o maliliit na sugat na hindi man natin nakikita. So kung yan ay yung area na yan na-expose ngayon sa mga infection, maaari yan pumasok sa loob ng balat at mag-form ng pigsa. Usually, nangyayari to, ewan ko sa mga babae, pero sa mga lalaki, minsan tamad kasi ang mga lalaki na bumili ng pang-ahit na bago, minsan mapurol na yung pang-ahit, ipipilit pang gamitin, di hindi masyadong nakakaahit. Anong gagawin? Didiinan lalo. Doon sila nasusugat. Oo. Tapos pangalawa dyan, kung nagsha-share ng mga towels, so kung kayo ay may ka-share na towel, roommates, kamag-anak, wag naman sana, no? Na, kung merong ipinunas doon na madumi or hindi masyadong natuyo yung towel at ginamit ninyo, ay maaring yun yung maging point of infection, no? Na magkaroon kayo ng infection dahil doon. O kaya, yung iba, yung iba guilty dito, no? Kapag meron tayong sugat, ang hilig natin kutkutin,
Hmm. 'Di ba hindi mo napapansin kinukutkot mo Mm. yung sugat mo. So, madalas gano'n yung nagiging dahilan na tinatanggal yung mga nanunuyo na dugo. Kapag kinakalkal natin na madumi yung kamay natin ay maaari talaga siyang magkaroon ng impeksyon at maaaring magkaroon ng igsa dahil doon. Ito bang pigsa, Doc Bian, may specific na bakterya na nagdudulot nito o general na infection lang siya? Ang pinaka-common is yung Staphylococcus natin na mga bakterya, Staphylococcus aureus 'no. Hmm. Ang pangit lang dun ay nasa balat natin sila or kumbaga nagsu-survive sila diyaan. So, kailangan talaga ay constantly tayo ay naghuhugas ng kamay, nag-aalkohol ano, at 'wag nating kutkutin ang ating mga sugat. Okay. Hmm. So, very important, malinis sa katawan at 'wag mapagkutkot ng sugat para makaiwas sa pigsa. Mhm. Ngayon, maaring nag-iingat naman tayo pero medyo minalas lang, nagkaroon talaga tayo. Paano ang tamang way para gamutin ito? Kukuha na ba ako ng mainit na bote at igaganon ko parang yung mga pelikula ni na Tito Vic and Joey dati? Or, kukuha ba ako ng pusher ng, tawag dito, ng kuko tapos itutusok ko? Or dudurog ba ako ng penicillin or ng amoxicillin tapos ilalagay ko? Ano ang scientific at medical na tamang gawin para umalis na itong pangit kong pigsa? Una po sa lahat, wala kayong gagawin sa lahat ng sinabi niya. 'Wag po kayong makinig sa kanya, hindi 'no. So, ang mga pigsa 'no, commonly naman kung maliit lang ito, maaari na itong mawala on its own. So, kapag nagresolba na yung impeksyon ay mawawala din siya. Makakatulong ang mga warm compress para mag-drain ito. Ngayon po 'no, very important yun, kailangan mo ba siyang butasin dahil para lumabas yung nana? The answer is no, wag pong kukutkutin 'no, mag-isa po siyang maglalabas ng nana. So, kapag dumating na sa puntong yon, dun pa lang po natin gagamitan ng panghugas, sasabunin natin at idi-disinfect natin of course, at maaaring gamitan ng mga antibacterial ointments 'no, at dapat din tatakpan dahil ang pigsa po ay maaring makahawa. 'No, yung iba ay hindi po yun alam 'no, na kung katabi mo siya sa kama at yung nana ay lumabas 'no, tapos ikaw ay meron ding sugat at nadikit ka doon, maaari rin magkaroon ka ng impeksyon. Maaari ka ring magkapiksa o kung iba, sa sarili 'no, so kung may piksa ka dito, kinamot mo sa ibang parte ng katawan, kakalat siya, maaari ka ding magkapigsa doon. So, kumbaga paulit-ulit 'no. Oo, So, ang hirap very gamutin important. nun kung palipat-lipat 'no? Yes, 'no. So, una sa lahat, 'wag pong kakalkalin. Hayaan niyo lang po, darating din yung araw na lalabas yung nana. Usually meron niyang yellowish white na Hmm. tuldok 'no, yun yung point na doon lalabas yung nana. Tawag nila dun nung araw yung mata ng pigsa. Yung mata, opo 'no. So, 'wag niyo po yung tatanggalin na on your own. Yung iba, kutsilyo, 'wag na po. Please, 'wag po. 'No, at yun ay mag-isa ring magde-drain 'no. Kapagka nag-drain na yun mag-isa, magsisimula na yung healing. Kailangan lang ay gagamutin yun, yung sugat na yun, just like your typical na sugat 'no. Mm. At dapat po ay laging nakatakip para iwasan na makahawa. Hmm. Ngayon po, Anong magandang pantakip, Doc? gasa po. Gasa, Yes. Panuaid puwede ba? Kung naman maliit 'no, maliit at hindi naman siya masyadong nagnanana 'no. Pero madalas kasi yung mga pigsa ay parering nana, oo. So, kailangan talagang takpan. So, gano'n pa rin 'no. So, tulad ng ating pagke-care sa usual na sugat, huhugasan pa rin with soap and water. Tapos maaari tayong mag-apply ng povidone iodine na solution. Huwag po alcohol 'no, dahil makakahinder 'yun sa paggaling ng sugat. Iodine, so mga betadine types, ganyan? Yes, 'yun yung brand name, Oh, yes. sorry hindi naman ako Hindi po yun tayo sponsor. yun lang ang alam ko Iodine. kasi. Yes, 'yun yung common na brand, yes 'no. So, papahiran mo 'yun, tapos maaari mo ng takpan ng gasa or kung meron kayong antibacterial ointment, so maaari rin natin 'yun i-apply bago takpan. Hmm. Oh, so dapat po ay of course poprotektahan natin 'yun na hindi siya dapat magda-dry din at hindi dapat maka-cause na kumalat yung mga nana 'no, sa ibang dahil kung kumalat 'yan sa towels, sa mga sapin ng kama, maaari kayong makahawa or lumipat 'yan sa ibang parte ng katawan. Maawa kayo sa mga anak o asawa niyo. At sa sarili niyo. O dun sa sarili siyempre. 'No? At kung naman 'no, in the event 'no, na nagkaroon kayo nung carbuncle, yung multiple na hair follicles yung na-infect, tapos mas malalim yung infeksyon. So, napapansin mo, ay parang lumalaki lang yung parte, namumula, pero nakakapa mo na merong bukol sa ilalim, pero mukhang hindi talaga siya maglalabas ng nana at nilagnat ka na nung kailangan magpa-check.
So kung yan ay tumagal na ng mahigit pa ng 2 linggo 'no, o kaya meron ka ng mga simptomas na nabanggit ko, kailangan mo magpatingin sa doktor. Usually naman yung doktor ay papa-check muna yung dugo mo or titignan din of course physical examination kung ano yung usual kung ano yung tingin niyang assessment 'no, nung inyong pigsa. Madalas bibigyan kayo ng antibiotics at 'pag lumambot na yan maaaring i-drain. Maaaring gumawa sila ng maliit na hiwa para lumabas yung ngana. So, hindi naman po lahat ng kaso ay gano'n. So, case to case basis. Minsan pagkatapos ng antibiotics magre-resolve na rin on its own, 'no. So, gano'n po. Ang kailangan lamang ay huwag pong kakalkalin on your own. Doc Pian, speaking of doktor, anong doktor ang kailangan naming hanapin? Puwede ba ang family doctor natin or sa derma na ba tayo? Yes, mga family doctor natin ay kaya 'yan 'no. So, yung nearest na doktor 'no, lalo na kung mga furuncles lang, yung mga maliliit 'no. Pero kung malaki na, draining at mukhang mangangailangan ng, referral 'no, ire-refer naman nila kayo sa ating mga surgeon 'no, para medyo Surgeon. magawa no, para mag-drain 'no. At mabilis na procedure po 'yun, huwag kayong mag-alala. Sa clinic setting lang nila ginagawa 'yun. Hindi ka papatulugin or anesthesia ng mabigat, 'di ba? Okey. So, Doc Pian, may nakuwento ka sa'kin off camera na minsan nagkakakomplikasyon ito 'pag nakutkot mo at minalas-malas ka. Take note ha, ito exceptional case na 'to. Medyo mga worst case scenario na 'to. Hindi lahat ng nagkutkot, mapapahamak. Minsan kasi may mga commenter tayong mataba ang utak at sasabihin, ba't yung si ganito, si lolo ko ganyan. Hindi naman lahat, may probability lang yang mga yan, 'di ba? Pero siyempre, kung puwedeng i-zero mo yung probability mangyayari sa'yo yung worst case, mas maganda iwasan mo na. So, Doc, pakikwento naman sa kanila yung pinaka-inabot na mga malas talaga pagdating sa pagkukutkot na ganyan. Yung munang mga pinaka-common 'no, na minsan nare-receive ko, matagal na yung kanilang pigsa, pinabayaan, tapos pulang-pula na halos yung buong paa, madalas sa paa 'no, madalas pula na yung buong paa 'no, nilalagnat na, kailangan ng ma-admit. So kapag gano'n na-admit na sila, kailangan ibang antibiotic na yung ibigay at yung iba dahil pinapabayaan, dahil nga recurrent na sa kanilang pigsa 'no, minsan yung mga ibang antibiotic 'di na gumagana sa kanila. Yung worst case na naman na nakita ko is yung naka-infect 'no, dun sa kanyang pigsa dahil binuksan niya ay yung klase ng flesh-eating na bacteria. So kapag nung nangyari yun, unfortunately nung na-catch ay kailangan ng putulin ng kanyang paa para maiwasan yung pagkalat. So, wag naman na umabot sa gano'n 'no, pero Pero yung tao yun kinutkot niya kaya nagka-flash. yes, so pinuksan niya yung kumbaga binuksan niya yung pigsa, pinalabas na yung nana. So dahil dun nagkaroon ng additional na sugat at unfortunately mas lalong na-infect. So kaya gano'n 'no. So Wag bawat naman sana. ingat 'no, kaya wag po natin nabubuksan yung ating mga sugat 'no at At kakalkalin. At wag niyong gamitin yung mga gawa-gawang gamot lang na napapanood niyo sa pelikula nung araw, hindi po totoo yung mga yon. 'No, at ang antibiotic po 'no ay iniinom, hindi po 'yan nilalagay sa sugat 'no. Huwag na po natin gagawin yung mga alam po yung iba sa inyo either nagawa na 'yun o ina-advice po sa inyo 'no. Ang antibiotic po 'pag nirekomenda ng doktor, dun lamang natin sila iinumin at gagamitin lang sila kung paano po sila, in-advice sa inyo. At kung ilang araw dapat inumin ay dapat kumpletuhin din yung Feeling ko yung maling paniniwala ng ganyan, Doc Bian, sa probinsya, nanggaling yan sa sabong nung araw, eh. Sa'min kasi, siyempre uso pa nung 80s, 90s yung sabong. 'Pag nanalo yung manok mo pero nasugatan, tini-treat nung mga sabongero yung mga manok na nilalagyan ng parang dinurog na antibiotic. Hindi ko sure kung penicillin, hindi naman ako sabongero, eh. Tapos lalagay nila nun sa sugat para daw hindi ma-impeksyon. Baka yung mga ibang nagkakapigsa naiisip nila gawin, puwede rin. hindi naman kayo manok at hindi naman kayo isinasabong. So, 'wag niyo nang gagawin 'yun sa mga sarili niyo. Wag na po 'no, at meron na po tayong mga antibiotic ointment. So yun na po ang talagang design para ipahid po 'no, sa ating mga sugat. So wag na po. At meron din tayo ng mga gasa na meron na ring mga ointment 'no. So kung ano ang nirekomenda ng doktor, yun yung gagawin natin 'no, at gagamitin. Okay. So, 'yan, very straightforward. Yung mga maliliit, puwedeng gumaling mag-isa, 'wag mo lang papakialaman, i-cover ng gasa para hindi na kumalat, magkalat ng nana and all. Pero kung mas malaki, tingin mo sa doktor kasi baka maaaring kailangan na ng intervention talaga ng mga medical professionals. Yes. Alright. So, yun lang po ang ating maibabahagi for now sa usapang pigsa. Tandaan, wag pong ikahihiyan na ipatingin yan kung kinakailangan na. And
wag siyempre magpapanik dahil ang pagkakapigsa, karamihan ng tao dinadaanan yan once in their lifetimes at least. So, very common, very treatable, and ang best advice, paulit-ulit ng sinabi ni Doc yan, wag mong kukut-kutin. Tandaan nyo, may naputulan na ng paa. Alam ko, yung isang recent episode ni Doc So tungkol sa tilapia at flesh-eating bacteria, maraming nagdebate tungkol doon. Totoong nangyayari yan. Nangyayari ba yan sa lahat? Hindi, pero kung pwedeng wala nang chance na mangyari sa'yo, gawin mo na, iiwas mo na doon, and nag-uumpisa yon sa wag kang magpapanggap na doktor at wag mong kukut-kutin yan at i-attempt gamutin mag-isa mo, lalo na kung malaki at marami siya. Okay. So, yan lang po for now ang maibabahagi namin. Ito po si Glenn ng Medico.ph. In behalf of Dr. Bien Canlas and our Medical Director, Dr. Anthony So, kami ay magpapaalam muna saying stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!